Maging si Vice President Sara Duterte, pinaalalahanan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero tungkol sa sub judice rule. Bago po ilabas ni Escudero ang ruling, naglabas ang Vice Presidente ng pahayag na pumupuna sa ilang katagang ginamit sa paglilitis. Narito ang aking report. Papasimula pa lang si Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero sa pagbabasa ng ruling kaugnay sa sub judice rule sa impeachment trial nang i-post sa Facebook page ng Office of the Vice President ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa ilang katagang binitawan sa paglilitis. Ayon sa pangalawang Pangulo, wala ni katiting na ebidensya ang mga impeachment complaint at hindi dapat sa paglilitis naghahanap ng ebidensya ang prosekusyon. Hindi rin daw kailangan ng theatrics o pagdadrama para sa isang malakas na kaso. Pinaw na rin niya ang pagbansag na stupid sa isang testigo at pagtawag sa vice-presidente na mastermind ng scam at brat. Ang pahayag na yan ipinunto ni Lead Prosecutor Jervil Luistro bago matapos ang pagdinig kanina. Ayon kay Escudero, dahil inilabas ang pahayag noong babasahin pa lang ang ruling, hindi pa ito sakop ng pagbabawal. Pero dapat anya ipaalala ng depensa sa kanilang kliyente na posibleng may isagawang mahakbang kung lalabag siya sa sub judice rule sa hinaharap. Because henceforth, again, given the prospectivity of the ruling, the necessary actions will be taken against her not only by the court, but also, given that she's a lawyer, via what the presiding officer earlier mentioned in relation to CIPRA and in relation to the Office of the Bar Counsel. Kindly inform her, Attorney Sheila. We take note of that reminder, Your Honor. We'll have to discuss the matter, of course, with our client, the Vice President, kasi nga, very clear naman yung naging ruling ng ating presiding officer. Sa pananaw ni UP College of Law Associate Dean Professor Paulo Tamase, ipinakikita ng ruling na seryoso ang impeachment court na ibalik ang kaayusan, impartiality, at decorum sa proseso. The way that I think about itong issues with the Vice President making these statements, or actually many of the cast of characters sa impeachment making public statements is, kaya mo ba ikahon yung dagat? Minsan yung feeling niya na given the very political character of the case, posible ba talaga na patigilin sa pananalita yung mga politiko na involved, whether as witnesses or the respondent herself. But in any case, I think yung objective ni Senate Presiding Officer Escudero is to restore some order and civility doon sa proseso, to ensure na yung ebidensya yung mananaig and na hindi yung parties ay naghahanap ng kakampi basically outside. Very important to note na yung ruling niya, ang cover dito, hindi lang the prosecutors, hindi lang the defense counsel, pati respondent and the senator judges. Alam natin na seryoso siya kasi nagsimula siya sa senator judges. Diba? Yung pag-request na parang iwasan yung unparliamentary remarks ng mga senador, yung lawyers, both for the defense and the prosecution, pinaalalahanan sila today. And in I think, threatening language kasi nagsasite na ng ethical rules. Yun yung pinakatakot lahat ng yung mga abogado pag na-investigate ka for ethics. Mayroong paalala na may malinaw na rule sa Senate impeachment rules laban sa pagsasalita on the merits. Pero napansin din ni Tamase na tila may mga bahagi pa rin ng pagtatanong na naging political statement, pasaring sa testigo, o di kaya ay lumilihis sa mas importanteng punto. So hindi natin alam kung hindi lang ba nakinig yung mga other senators during the reading of Senator Escudero's order, or if mayroon talagang pushback against them. In the meantime, I think we'll find out in the next few days kung tatalima talaga sila. Ang prosekusyon na depensa, nire-respeto ang utos ng impeachment court. Yeah, we always submit to whatever the court naman rules. Covered siya sa rule, so yun lang. You inform him, of course. Or whoever will inform her. Somehow it will have an effect, but we will do the necessary innovations kasi hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon, ang